Tumawag ka ng pulis bago pa sila bumalik. Ang mga salitang iyon ay galing sa labi ng isang babaeng 6 na linggo nang nasa koma, at nang imulat niya ang mga mata, ay alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko. Ako si Gemma Aquino, 59 taong gulang, at nagsimula ang kwentong ito isang umaga ng Nobyembre 2024 nang tumunog ang doorbell ng bahay ko, ang anak kong si Maricel na may dalang maleta at luha sa mga mata. Nagluluto ako ng kape nang marinig ko ang boses niya. Nay, kailangan ko ng malaking pabor sa iyo. Si Maricel ang aking ipinagmamalaki, 32 taong gulang, abogado, kasal kay Jerome ng 4 na taon, isang kasalan na binasbasan ko ng buong galak. Si Jerome ay arkitekto, edukado, mabuting pamilya. Ang nanay niya, si Esperanza, 68 taong gulang, balo, may magandang bahay sa Quezon City at 2 unit na ipinaparenta sa Makati. Anong nangyari, anak? Tanong ko habang iniabot ang tasa. Humugot siya ng malalim. Si Manang Esperanza. Naaksidente siya 6 weeks ago. Natumba sa hagdan ng bahay nila. Nasa koma siya, Nay. Sabi ng mga doktor, hindi nila alam kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba. Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan. Lagi akong iginagalang ni Esperanza, kahit hindi kami close. Yung tipong biyenan na may distansya, pero hindi malupit. Nakikiramay ako, Maricel. Anong lagay ni Jerome? Wasak. Sagot ng anak ko habang pinupunasan ang luha. Kaya nga ako pumunta para humingi nito. Kailangan naming pumunta ni Jerome sa Singapore. May urgent na job opportunity na hindi namin pwedeng palampasin. Pero hindi namin maiwan si Manang Esperanza mag-isa sa ospital. Yung private nurse na kinuha namin, nag-resign kahapon. Nay, pwede ka bang magstay sa kanya? 2 linggo lang naman. 2 linggo. Tiningnan ko ang anak ko. Malalim ang mga bilas niya. Nahirapan ang pagsasama nila nitong nakaraang taon. Nawalan si Jerome ng malaking proyekto at naging madalas na away ang pera sa kanila. Sige, anak. Kasama mo ako. Niyakap ako ng mahigpit ni Maricel. Salamat, Nay. Hindi mo alam kung gaano kahalaga to sa amin. That afternoon dinala nila ako sa ospital. Private hospital. Tahimik, puting pasilyo na may amoy ng disinfectant at nalulupaypay na bulaklak. Nasa 3rd floor ang kwarto ni Esperanza. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakahiga sa kama. Konektado sa mga machine na patuloy ang beat. Maputla ang mukha. Walang galaw ang mga kamay sa ibabaw ng kumot. May yellowish bruises sa kanang pisngi at nakaang gray na buhok. Binigay sa akin ni Maricel ang listahan ng instructions, schedule ng nurses, emergency numbers, contact ng mga doktor. Nay, kahit anong mangyari tawagan mo ako. Nasa Singapore kami, pero naka-on lagi ang cellphone. Pumasok si Jerome sa kwarto. Ngumiti ng pagod. Tita Gemma, hindi mo alam kung gaano ko pinahahalagahan to. Ang nanay ko, siya lang ang natitira sa akin. May kakaiba sa boses niya na hindi ko maipaliwanag. Lungkot. Pero may iba pa, isang bagay na hindi ko manam noon. Kinabukasan sinamahan ko sila hanggang sa labas ng ospital. Niyakap ako ulit ni Maricel. Mahal kita, Nay. Babalik kami sa 2 linggo. Nakita ko silang sumakay sa taxi. Si Maricel sa likod, nakatingin sa bintana. Si Jerome sa harap, hawak ang cellphone. Umalis ang taxi at nawala sa kalsada. Bumalik ako sa 3rd floor. Pumasok sa kwarto ni Esperanza. Patuloy ang beep ng mga machine. Pumasok ang sinag ng umaga sa bintana. Tinatanglawan ang walang galaw na mukha. Naupo ako sa silya sa tabi ng kama. Kinuha ko ang rosaryo sa bag ko at nagsimulang magdasal ng mahina. Hindi naman ako sobrang relihiyosa, pero sa ganitong pagkakataon, sa kahit ano tayo kumakapit. Lumipas ang 1-0 minuto, 15, 20 at saka nangyari. Narinig ko ang mahinang ungol, halos hindi marinig. Nagangat ako ng tingin, gumalaw ang mga daliri ni Esperanza. Tumayo ako agad, mabilis ang tibok ng puso. Esperanza, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang nanginginig ang talukap ng mata. Napakabagal, iminulat niya ang mga mata. Natigilan ako. Tumingin siya ng diretso sa akin. Punong-puno ng takot ang mga mata niya. Gumalaw ang labi, sinusubukang magsalita. Lumapit ako, yumuko sa kama. Kalmahan mo, Esperanza. Nasa ospital ka. Ligtas ka. Umiling siya. Hinanap ng kamay niya ang kamay ko. Nang hawakan ko, naramdaman ko ang desperadong kapit at saka. Sa paos at basag na boses, bumulong siya. Tumawag ka ng pulis bago pa sila bumalik. Nawala ang hangin sa baga ko. Ano? Anong sinasabi mo, Esperanza? Mas hinigpitan niya ang kapit sa kamay ko. Sila ang gumawa nito.
si Jerome at si Maricel. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko naiintindihan. Anong sinasabi mo? Ipinihit ni Esperanza ang mga mata na parang napakahirap ng bawat salita. Yung tsaa, nilagyan nila ng kung ano sa tsaa ko. Nahilo ako tapos yung hagdan. Hindi ako natumba, Gemma. Tinulak nila ako. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi niya. Gusto nila ang bahay ko, ang mga properties ko. Gusto nila akong mamatay. Napuno ng imahe ang isip ko. Si Maricel umiyak sa kusina ko. Si Jerome na may pagod ng ngiti. Ang nawawalang tatsi sa kalsada. Muling iminulat ni Esperanza ang mga mata. Tiningnan niya ako ng may intensity na nagpalamig ng dugo ko. Ikaw ang susunod, Gemma. Kung malaman nilang nagising ako, ikaw ang susunod. Hindi ako makagalaw. Paulit-ulit sa utak ko ang mga salita ni Esperanza na parang alarma. Ikaw ang susunod. Tinitigan ko siya. Sinusubukang intindihin ang narinig ko. Ang anak ko, ang aking Maricel, kayang gawin yon. Esperanza, kailangan mong ipaliwanag sa akin lahat. Sabi ko, pilit pinapakalmahan ang boses. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tumango siya ng mahina. Hindi regular ang paghinga niya, at kita ko, ang hirap niyang manatiling gising pagkatapos ng 6 na linggo sa koma. Kailangan ko munang magpahinga, bulong niya. Pero huwag mo munang tawagin ang mga nurse. Kung malaman nilang nagising ako, malalaman din nila at babalik sila. Sino ang babalik? Nasa Singapore sina Maricel at Jerome, Esperanza. Ipinikit niya ulit ang mga mata. Yun ang akala ng lahat, bulong niya. Pero huwag kang maniwala sa kahit ano na sinabi nila sa iyo. Bago pa ako makasagot, nakatulog na ulit si Esperanza. Mas malalim at regular na ang paghinga. Normal pa rin ang beep ng mga machine. Naupo ulit ako sa silya, nanginginig ang mga binti. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ang screen. 10:15 ng umaga. May message si Maricel 2 oras na ang nakalipas. Nandito na kami sa airport, Nay. Magme-message ako pagdating namin sa Singapore. Mahal kita. Singapore. O baka kasinungalingan lang. Itinago ko ang cellphone. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong alalahanin. Dahil kung totoo ang sinabi ni Esperanza, kung gayon lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa anak ko ay ilusyon lang. Ipinanganak si Maricel noong Mayo 1972, isang maulan na Huwebes na hindi ko malilimutan. 27 taong gulang ako noon, nurse sa public hospital, at ang tatay niya, si Rolando, accountant sa construction company. Mula pagkabata, magaling si Maricel. Top sa class, nagbabasa ng mga libro na hindi naiintindihan ng mga kaklase niya. Sa edad na 16 na, nanalo siya ng oratory contest sa provincial level. Umiyak ako sa pride sa awarding. Namatay si Rolando ng 20 taong gulang si Maricel. Bigla ang atake sa puso habang nagmamaneho pa uwi. Second semester siya noon sa law. Akala ko titigil siya sa pag-aaral. Lulupigin siya ng lungkot, pero hindi. Lalong lumakas siya. Pagtapos, with honors. Nay, sabi niya sa araw ng graduation, lahat ng ako ngayon, dahil sa iyo. Hindi kita bibigin. At naniwala ako. Nakilala niya si Jerome noong 2019 sa isang seminar tungkol sa urban planning at real estate law. 30 taong gulang siya. Bagong lisensyadong arkitekto. Mabait ang ngiti, maganda ang asal. Nang ipakilala niya sa akin, alam kong mahal niya ito. Nay, iba siya, matalino, masipag, masaya ako kapag kasama siya. Tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Galing si Jerome sa magandang pamilya. Inhinyero civil ang tatay na yumao na. Ang nanay, si Esperanza, eleganteng babae, hindi gaanong nagsasalita pero iginagalang. Kasal noong Marso 2021, maliit na garden ceremony. Simpleng damit na marfil si Maricel. Umiyak si Jerome habang binibigkas ang vows. Nakaupo si Esperanza sa unang row. May balot na sutla sa balikat. Kalmado ang ekspresyon. Pagkatapos ng kasal, bumisita kami sa bahay ni Esperanza sa Quezon City. Matandang bahay na 2 palapag. May courtyard na puno ng paso ng geranium at bougainvillea. Umaingit ang hagdan na kahoy. Sa dingding, mga lumang larawan ng pamilya ni Jerome. Ang tatay niya noong bata pa, ang lola, ang lolo na may unipormeng militar. Mahigit 100 taong gulang na tong bahay. Paliwanag ni Esperanza habang iniabot ang kape sa tasa ng porcelain. Nakuha ko to sa biyenan ko, at bago sa kanya, sa nanay nito. Balang araw, kay Jerome na to. Yun lang ang may iwan ko sa kanya. Naalala ko ang naisip ko noon. Buti na lang ang anak ko. Mayaman sa history ang pamilya. Maganda ang unang 2 taon ng pagsasama nila.
Nagbukas si Maricel ng maliit na law office. May mga proyekto si Jerome kahit hindi regular. Hindi sila mayaman, pero hindi rin kulang. Pero noong 2023, nagbago ang lahat. Nawalan si Jerome ng malaking proyekto, condominium tower sa BGC. Nag-bankrupt ang developer bago magsimula. Nawalan siya ng buwanang sweldo. Nagsimulang mag-away. Naririnig ko kapag bumibisita ako. Mataas na boses sa loob ng kwarto. Tahimik na hapunan. Isang araw, dumating si Maricel sa bahay ko. Namumula ang mata. Nay, desperate na si Jerome. Sabi niya hindi siya tinutulungan ng nanay niya. May 2 kondo sa Makati, pero hindi man lang nagpapautang. Baka may dahilan si Manang Esperanza. Anak. Dahilan. 80,000 pesos ang kita niya sa renta, bawat buwan tapos nakatira lang siya mag-isa sa malaking bahay na yon. Bakit hindi niya kami tulungan? Pamilya naman kami. Unang beses kong nakita ang galit sa mata ng anak ko. Noong Abril 2024, lalong lumala. Walang trabaho si Jerome. Isinara ni Maricel ang law office dahil kulang ang kliyente. Lumipat sila sa mas maliit na kondo para makatipid. At noong Setyembre 2024, nangyari ang aksidente ni Esperanza. Tumawag si Maricel na umiiyak. Nay, natumba si Manang Esperanza sa hagdan. Nasa koma siya. Hindi alam ng doktor kung magigising pa. Pumunta ako sa ospital agad. Walang malay si Esperanza. Malakas ang impact sa ulo. Nakaupo si Jerome sa tabi niya. Walang ekspresyon. Aksidente lang, tita, sabi niya. Wala ako sa bahay. Pag-uwi ko, nasa baba na siya ng hagdan. Umiyak ng todo si Maricel. Paano kung hindi na siya magising, Nay? Niyakap ko silang dalawa. Noon, nakita ko lang ang pamilyang nasaktan ng trahedya. Ngayon, nakaupo sa silyang iyon sa ospital. Nakatingin sa natutulog na Esperanza. Tinatanong ko sa sarili ko kung kailan ko nawala ang pagkakakita sa katotohanan. Minsan sobra ang tiwala natin sa mga hindi dapat pagkatiwalaan. Ikaw rin ba? Nabigo sa minahal mo? Ikwento mo sa comments. Gusto kitang mabasa. Muling nagmulat ng mata si Esperanza. Tumingin siya sa akin ng may pagmamadali. Gemma, kailangan mong maghanap ng isang bagay. Ano yon? Sa bahay ko, sa drawer ng bedside table ko, may asul na notebook. Doon nakasulat lahat. Mga petsa, pangalan, mga usapan na narinig ko, lahat ng pinlano nila. Esperanza, kung pupunta ako sa bahay mo at malaman nila. Kailangan mong gawin bago pa sila bumalik mula sa Singapore. Kung talagang bumalik sila, kung talagang umalis sila. Basag ang boses niya. Gemma, ako'y tanga. Narinig ko silang nag-uusap. 3 buwan na ang nakalipas. Nasa kwarto ako at sila sa sala. Akala nila natutulog ako. Pero narinig ko lahat. Narinig ko kung paano nila pinlano na kunin ang mga ari-arian ko. Na kailangan akong mamatay agad dahil may utang silang hindi mabayaran. Muling tumulo ang luha. At hindi ako gumawa ng kahit ano dahil anak ko siya at manugang ko. Dahil akala ko baka mali ang narinig ko. Bakit? Dahil ayaw kong maniwala na ang sarili kong anak ay gustong patayin ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Esperanza, tutulungan kita. Pangako ko yan. Tumango siya at muling ipinikit ang mga mata. Mag-ingat ka, Gemma. Kung malaman nilang nagising ako, hindi ko alam kung ano pa ang kaya nilang gawin. Lumabas ako ng ospital bandang 2:00 ng hapon. Ang sikat ng araw ng Nobyembre sa Metro Manila ay ginto. Para mas payapa ang lahat kaysa sa totoo. Pero hindi ako payapa. Naglakad ako hanggang sa bus stop. Ang mga salita ni Esperanza, nakaukit sa isip. Sa drawer ng bedside table, asul na notebook. Kailangan kong magdesisyon. Pwede kong balewalain lahat. Pwede kong isipin na naguguluhan lang siya dahil sa koma. Pwede kong hintayin si Maricel na bumalik at tanungin ng direkta. O kaya hanapin ang notebook na yon. Sumakay ako ng bus patungong Quezon City. 40 minuto ang biyahe. Naupo ako sa tabi ng bintana. Pinanonood ang mga kalye, tindahan, mga taong naglalakad na walang kamalay-malay na gumuho ang mundo ko. Dumating ako sa bahay ni Esperanza, bandang 3:00. Matandang bahay na terakota ang labas. May inukit na kahoy na pinto at malaking bintana na may bakal na rehas. Sa courtyard, may puno ng jacaranda na naglalagas ng purple na bulaklak sa tiles. Kinuha ko ang susi na ibinigay sa akin ni Maricel. Kung sakaling kailanganin mo ng gamit sa bahay, habang nag-alaga ka kay Manang, sabi niya noon. Binuksan ko ang pinto. Amoy lumaang loob, kahoy, katahimikan. Binuksan ko ang ilaw sa may pasukan. Maayos na maayos ang lahat. Sobra maayos na parang may naglinis ng mabuti. Dahan-dahang umakyat sa hagdan.
Umiingit ang bawat hakbang. Sa second floor, 3 pinto. Gitna ang kwarto ni Esperanza. Pumasok ako. Maluwang na kwarto. Bakal na kama na may puting bedspread. Sa dingding, mga framed na larawan. Si Jerome noong bata, graduation, kasal kay Maricel. Sa bedside table, rosaryo ng kahoy at hindi pa sinindihan na kandila. Binuksan ko ang unang drawer. Mga nakatupi na panyo, bote ng lotion na amoy pabango. Sobre ng lumang resibo. Wala. Pangalawang drawer, walang laman. Bumilis ang tibok ng puso ko. Paano kung nakuha na nila ang notebook? Paano kung nahanap na nila bago ang aksidente? Sa pangatlong drawer, naroon ito. Asul na hardcover notebook. Gastusin ang mga sulok. Kinuha ko ng nanginginig ang kamay at binuksan. Maliit. Maingat na sulat kamay ni Esperanza. Unang pahina, Agosto 15, 2024. Binasa ko. Narinig ko ngayon ang hindi ko dapat marinig. Nasa sala sina Jerome at Maricel. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Tumigil ako sa hagdan dahil narinig ko ang galit na boses ni Jerome. Hindi na tayo pwede magpatuloy ng ganito, Maricel. May 500,000 pesos tayong utang. Banta ng bangko na ipa-foreclose ang kondo natin. May 2 kondo ang nanay mo sa Makati. Bakit hindi niya ipamana ng buhay? Sinabi ko na sa kanya. At sinabi niyang hindi. Para raw sustento niya yon. Sustento. Mag-isa siyang nakatira sa malaking bahay na yon. Ano pa bang kailangan niya? Tahimik. Tapos narinig ko si Maricel. Mas mababa, mas malamig. Jerome, kung hindi tayo tutulungan ng nanay mo, baka kailangan nating isipin ang ibang paraan. Anong paraan? 68 na siya. Hindi naman siya panghabang buhay. Parang nawala ang hangin sa akin. Natigilan ako sa hagdan, hindi makagalaw. Maricel, ano bang sinasabi mo? Sinasabi ko na kung may mangyari sa kanya, maninira ka ng lahat. Bahay, kondo, renta. Makakaahon tayo sa gulo na to. Ayaw ko nang makinig pa. Bumalik ako sa kwarto ng tahimik at umiyak. Isinara ko ang notebook. Nanginginig ang kamay ko. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Agosto 20, 2024. Dumating si Maricel. May dala na ensaymada at cup. Ngumingiti. Tinanong kung maayos ang kalusugan ko. Sinabi kong, perpekto. Buti naman, manang. Mahalaga ang pag-iingat sa edad na to. May kakaiba sa tono niya. Parang sinusukat ako. Parang hinihintay na magkasakit ako. Agosto 28, 2024. Tinawagan ako ni Jerome. Tinanong kung updated ang will ko. Sinabi kong, siya lang ang tagapagmana. Perfect, nay. Gusto ko lang siguraduhin. Pagkababa ko ng telepono, napansin kong hindi niya tinanong kung kumusta ako. Ang will lang ang mahalaga. Setyembre 10, 2024. Ngayon ko lang nalaman na kailangan kong mag-ingat. Dumating sina Maricel at Jerome para maghapunan. Nagluto ako ng adobo at sinigang. Kumain sa dining. Mabait ang usapan, superficial. Panahon, balita, wala namang importante. Pagkatapos, nag-alok si Maricel ng tsaa. Ako na ang maghahanda, manang. Magpahinga ka. Umupo ako sa sala. Bumalik siya na may mainit na tasa. Tsaa ng manzanilla. Paborito ko. Mainit-init na inumin mo. Matutulungan kang makatulog ng mahimbing. Ininom ko ang kalahati. Medyo mapait. Pero akala ko siguro bagong brand. Pagkatapos ng 10 minuto, nahilo ako ng todo. Umiikot ang sala. Ayos ka lang ba, Nay? Tanong ni Jerome. Medyo nahihilo. Baka mas mabuti kung magpahinga ka na. Tinulungan nila akong umakyat sa hagdan. Naalala ko na hindi gumagana ng maayos ang mga binti ko. Naalala ko na hinawakan ni Jerome ang braso ko. Pero hindi nang may pagmamahal, kundi may pagmamadali. Nahiga ako, ipinikit ang mata, narinig ko ang boses nila sa hallway. Sapat ba yon? Tanong ni Maricel. Hindi ko alam. Baka maghintay pa tayo. Hindi na pwede maghintay, Jerome. October na ang deadline ng bangko. Nawalan ako ng malay, o baka nakatulog, hindi ko alam. Pagkagising ko alas negatibo, 4 ng madaling araw. Tuyo ang bibig, masakit ang ulo. Bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig at doon, sa basurahan, nakita ko ang walang laman na sobre. Puting sobre walang label. Pero may natirang puting powder sa loob. Itinago ko. Nasa loob ng shoebox sa aparador ko. Yun lang ang ebidensya ko. Nanginginig ang likod ko sa kilabot. Nagpatuloy ako sa pagbasa ng nanginginig pa rin. Setyembre 15, 2024. Nagising ako na puno ng takot.
Takot sa sarili kong anak. Kailan nagbago ang lahat? Kailan naging ganito ang batang inaruga ko? Kinantahan ng Oyayi. Niyakap kapag nanaginip na masama. Hindi ko alam ang gagawin. Kung pupunta ako sa pulis, maniniwala ba sila? Wala akong solidong ebidensya. Puro sobre at hinala. At kung mali ako, sisirain ko ang pamilya ko magpakailanman. Pero kung totoo, kasama ko ang aking mga mamamatay tao. Ang huling entry, Setyembre 20, 2024, 4 na araw bago ang aksidente. Ito na ang huling entry ko. Kung may mangyari sa akin, gusto kong may nakarecord. Dumating si Jerome ngayon. Pinapirmahan ako ng mga papeles. Sabi niya, para sa renewal ng kontrata ng renta sa Makati. Sinabi ko na gusto kong ipacheck muna sa abogado ko. Nagalit siya. Hindi ko pa siya nakitang ganito. Malamig, malayo. Nay, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Nagtitiwala ako, anak, pero importante ito. Umalis siya nang walang paalam. Tinawagan ko ang abogado ko, Ati Reyes. Sinabi kong pumunta siya bukas para suriin. Takot ako. Hindi ko alam bakit, pero takot ako. Kung may mangyari sa akin, basahin ninyo to, malaman ninyo ang totoo. Ako si Esperanza Santos de la Cruz, 68 taong gulang, at naniniwala akong gusto akong patayin ng anak ko. Isinara ko ang notebook. Naupo sa kama ni Esperanza, hawak ang notebook, sinusubukang huminga. Bigla kong naintindihan lahat. Ang pagpupumilit ni Maricel na ako ang mag-alaga kay Esperanza. Ang biglang biyahe sa Singapore, ang urgency, ang desperation. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Maayos na maayos, parang may naglinis ng mabuti. Parang may tinanggal na bakas. Bumaba ako sa kusina, binuksan ang mga kabinet. Hinanap ang sobre na binanggit ni Esperanza. Wala. Sa aparador ng kwarto niya, sa shoebots, wala rin. May pumunta rito. May naglinis ng ebidensya. Lumabas ako ng bahay na nakatago ang notebook sa bag ko. Tiniyak kong nakalock ang pinto. Mabilis akong naglakad patungong kalsada nang tumunog ang cellphone ko. Si Maricel. Nay, nandito na kami sa Singapore. Okay lahat. Kumusta si Manang Esperanza? Tiningnan ko ang screen. Hindi ko alam kung ano ang isasagot dahil alam ko na ang totoo. Hindi siya sa Singapore, o kung naroon man, parte iyon ng plano. At ako, mag-isa, kasamang isang babaeng kakagising lang sa koma, at may notebook na pwedeng ikamatay ko. Hindi ko sinagot ang message. Tumayo ako sa sulok ng bahay ni Esperanza. Hawak ang cellphone. Sinusubukang kontrolin ang panginginig. Nay, nandito na kami sa Singapore, okay lahat. Kumusta si Manang Esperanza? Naiimagine ko siya sa kabilang linya. Baka nakaupo sa cafe sa airport, o sa hotel, o wala saan. Baka nandito pa rin sa Maynila, naghihintay ng balita. Huminga ako ng malalim at nagtype. Okay lang, anak. Pareho pa rin si Manang. Magpahinga ka. Mahal kita. Ipinadala ko, itinago ang cellphone, at naglakad batungong bus stop na nakatago ang asul na notebook sa ilalim ng bag ko. Habang sinusulat ko ito, iniisip ko kung saan ka nakikinig. Isulat mo ang pangalan ng lungsod mo sa comments. That night hindi ako makatulog. Dumating ako sa bahay past 7 AM. Mag-isa ako mula nang mawala si Rolando, sa maliit na kondo sa Mandaluyong. 2 kwarto, simpleng sala, kusina kung saan nakatago pa rin ang mga tasa na regalo niya sa 10th anniversary namin. Nagluto ako ng tsaan na gamot sa nerbiyos, naupo sa sofa, kinuha ulit ang notebook at binasa ulit lahat. Bawat salita, petsa, detalye. At saka nagsimulang bumalik ang mga bagay na hindi ko pinansin noon. 3 buwan na ang nakalipas. Agosto 2024, dumating si Maricel isang Sabado umaga. Malalim ang airbags, hindi mapakali ang kamay. Nay, kailangan nating mag-usap. Anong problema, anak? Naglagay siya ng kape at naupo sa harap ko. Mahirap na talaga kami ni Jerome. May utang kami, sobrang dami. Magkano? 500,000 pesos. Parang nawalan ako ng hangin. Malaking halaga. Paano kayo umabot sa ganyan? Nag-invest si Jerome sa isang proyekto na hindi natuloy. Nag-utang kami para makaligtas, ngayon pinipilit na ng bangko. Kung hindi mabayaran sa 2 buwan, maaring ma-foreclose ang kondo. Niyakap ko siya. Anak, gusto ko sanang tulungan kayo, pero alam mo naman ang pensyon ko. Halos hindi na nga sapat. Tumango siya. Alam ko, Nay, hindi naman ako humihingi ng pera. Kailangan ko lang mailabas. Tahimik. Tapos bigla niyang sinabi ang bagay na noon ay hindi ko pinansin, pero ngayon ay tumitimbang ng malaki. Si Manang Esperanza, pwede tayong tulungan. May 2 kondo siya sa Makati
na 80,000 ang renta monthly. Pero nang humingi si Jerome ng tulong, tumanggi siya. Baka may dahilan siya, Maricel. Dahilan. Matigas ang boses niya. Ano bang dahilan ang meron ang 68 anyos na babae para mag-ipon ng pera na hindi naman niya magagamit? Para saan? Para dalhin sa libingan. Nagulat ako sa tono niya. Lagi siyang magalang kay Esperanza. Pero noon may galit sa mata niya. Pait, sama ng loob. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. May karapatan si Manang sa pera niya. Alam ko, Nay, sabi niya habang ibinaba ang tingin. Pasensya. Sobrang stress lang talaga. Nagbago ang usapan. Nag-usap kami ng ibang bagay, pero pag alis niya, may kakaibang hapdi sa dibdib ko. Ngayon, nakaupo sa sala ko hawak ang asul na notebook. Naiintindihan ko na ang hapding yon. Yun ang unang bitak, ang unang senyales. Kinabukasan bumalik ako sa ospital. Alas negatibo, 8 ng umaga. Pumasok ako sa kwarto ni Esperanza ng dahan-dahan. Isinara ang pinto. Gising na siya. Nahanap mo ba? Bulong niya. Tumango ako. Kinuha ko ang notebook mula sa bag at ipinakita. Binasa ko lahat, Esperanza. At naniniwala ako sa iyo. Ipinikit niya ang mga mata na parang nabawasan ang bigat sa balikat. Salamat, Gemma. Salamat sa paniniwala mo. Naupo ako sa tabi ng kama. Esperanza, ikwento mo sa akin lahat mula simula. Ano ang nangyari sa araw ng aksidente? Humugot siya ng malalim. Setyembre 24, Martes. Dumating sina Jerome at Maricel para maghapunan. Nagluto ako ng sinigang at lechon kawali. Kumain sa dining. Normal ang lahat. Nag-usap tungkol sa trabaho, renta, walang importante. Huminto siya. Pagkatapos maghapunan, nag-alok si Maricel ng tsaa, katulad noong Agosto. Sabi niya manzanilla, para makarelats. Nagdalawang isip ako, pero ayaw kong magmukhang paranoid. Ayaw kong isipin nilang hindi ako nagtitiwala. Ininom mo ba? Tumango siya. Kalahati lang. Pagkatapos ng 1-0 minuto, nahilo ako, nalito. Tumayo ako para pumunta sa banyo. Pero hindi gumagana ng maayos ang mga binti ko. Tuloy niya, basag ang boses. Tinulungan ako ni Jerome patungong hagdan. Akala ko tutulungan niya akong umakyat. Pero pagdating sa unang baitang, naramdaman ko ang mga kamay niya sa likod ko. Tapos tinulak niya ako. Tumulo ang luha. Nahulog ako. Hindi ko na alam kung ilang baitang. Naalala ko ang sakit sa ulo, ang dugo, at ang boses ni Maricel, malamig, kalkulado, na nagsasabing, tapos na. Walang salita ako. Pagkatapos noon, nagdilim lahat. Nagising ako rito 2 araw na ang nakalipas. Pero hindi ako nagsalita dahil takot ako. Takot na bumalik sila para tapusin ang hindi nila natapos. Hinawakan ko ang kamay niya. Esperanza, kailangan nating tumawag ng pulis ngayon. Umiling siya. Hindi pa. Kailangan ko pa ng ebidensya. Hindi sapat ang notebook. Salita ko lang laban sa kanila. At 6 na linggo akong nasa koma. Pwede nilang sabihing nalilito ako. Distorted ang memorya ko. At yung sobre, yung powder na nakita mo sa basura, wala na. Hinanap ko nang isinulat ko ang huling entry. May nag-alis nito. Naramdaman ko ang kawalan ng magawa. Kaya ano ang gagawin natin? Tiningnan niya ako ng may determinasyon. Kailangan mong magpanggap na normal pa rin. Sabihin kay Maricel na nasa koma pa rin ako. Huwag mong banggitin na nagising ako. Kung akala nilang matagumpay ang plano nila, magiging kampante sila, at saka tayo kikilos. Esperanza, mapanganib yan. Kung malaman nilang nagising ka. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo, Gemma. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Dahan-dahang tumango ako. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero pangako mo sa akin na mag-iingat tayo. Pangako ko. That afternoon, nag-video call si Maricel. Lumitaw sila ni Jerome sa screen. Mukhang nasa hotel, kita ang kama sa likod, beige na kurtina, bintana na may view ng building. Nay, kumusta ka? Kumusta lahat? Nilunok ko ang laway. Mabuti, anak. Si Manang Esperanza, pareho pa rin. Sabi ng nurse, stable pero walang pagbabago. Nakita ko ang mabilis na tinginan nila ni Jerome. Halos hindi halata, pero nakita ko. Kumusta ang pagkain mo, Nay? Nakakapahinga ka ba? Tanong ni Maricel. Anak, huwag kayong mag-alala sa akin. Miss kita. Miss din kita, Nay. Mahal ka namin. Mahal din kayo. Sinungalingan ko sila. Pagkababa ng tawag, naramdaman ko ang pagsusuka. Gabing yon bumalik ako sa bahay ni Esperanza. Kailangan kong maghanap ng karagdagang ebidensya. Kahit ano. Umakyat sa second floor.
Pumasok sa kwarto ni Jerome. Yung kwarto na ginagamit niya kapag natutulog sa bahay ng nanay niya. May single bed, maliit na desk, aparador. Binuksan ko ang aparador, sinuri ang mga drawer ng desk, at sa pinakailalim ng huling drawer, nakita ko ito, isang Manila envelope. Sa loob, mga legal na dokumento. Binasa ko ng nanginginig. Power of attorney na may petsang Setyembre 15, 2024. Binibigyan si Jerome ng buong kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ni Esperanza. Pero ang pirma ni Esperanza, fake. Nakita ko ang tunay niyang sulat kamay sa notebook, at magkaiba ito. Itinago ko ang dokumento sa bag ko, isinara ang drawer, lumabas ng bahay, at habang naglalakad sa madilim na kalye ng Quezon City, alam kong wala nang balik, dahil ngayon may ebidensya na ako, at sa ebidensyang yon, pwede kong sirain ang sarili kong anak. That night hindi ako makatulog. Nakaupo sa sala ng kondo ko, ang peking power of attorney sa mesa, binabasa ulit at ulit sa ilalim ng ilaw ng lamp. Ako si Esperanza Santos de la Cruz, sa tamang paggamit ng aking pag-iisip, ay nagbibigay ng buong kapangyarihan kay Jerome de la Cruz para pamahalaan, ibenta, ipahiram, o ipamahala sa anumang paraan ang aking mga ari-arian. Pek ang pirma, clumsy na pagsunod sa sulat kamay ni Esperanza. Nakita ko ang totoong pirma sa notebook, magkaiba. Petsa, Setyembre 15, 2024, 5 araw bago ang aksidente. 9 na araw pagkatapos tumanggi si Esperanza na pumirma ng mga papeles. Naintindihan ko na, peking power of attorney ang ginawa ni Jerome. Nang tumanggi si Esperanza at sabihing ipacheck sa abogado, alam niyang mahuhuli ang pandaraya. Kaya binilisan nila ang plano. Hagdan, tulak, 6 na linggo ng koma na dapat naging kamatayan. Pero nakaligtas si Esperanza. Kinabukasan 6:6 ng umaga, nagluto ako ng kape, naligo, nagbihis ng komportable, itinago ang power of attorney at notebook sa bag, at nagdesisyon. Tinawagan ko si Ati Reyes, ang abogado ni Esperanza. Nasa listahan ng kontak na ibinigay ni Maricel. Sumagot sa ikatlong ring. Mabuhay, Ati Reyes, magandang umaga. Si Gemma Aquino ito, nanay ni Maricel, manugang po ni GNG, Esperanza Santos. Magandang umaga, GNG, Gemma. Kumusta po si GNG, Esperanza? Nakakalungkot ang aksidente. Nasa ospital pa rin po siya. Attorney, pero kailangan po naming mag-usap. Urgent po. May pausa. Tungkol sa ano po? Mas mabuti pong personal. Pwede po ba tayong magkita ngayon? May schedule ako hanggang hapon. 5:00 po ba okay? Perpekto po. Saan po ang opisina ninyo? Binigay niya ang address, EDSA, malapit sa Ortigas. Nandun po ako, attorney. Salamat. May 11 oras akong hintayin. 11 oras para mag-isip, maghanda, magdesisyon kung talagang itutuloy ko ang pagtataksil sa sarili kong anak. Dumating ako sa ospital 9:00. Si Esperanza gising, pero pag may narinig na yabag sa halway, agad ipinikit ang mata at nanatiling walang galaw. Pumasok ang nurse, batang babae na may asul na uniforme at propesyonal na ngiti. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Mabuti, salamat, sagot ko. Sinuri ng nurse ang mga matchain, sumulat sa chart, at lumabas. Pagkasara ng pinto, nagmulat si Esperanza. Bawat yabag na naririnig ko, akala ko sila na, nababalik para tapusin ang hindi nila natapos. Lumapit ako sa kama. Esperanza, may nahanap ako kagabi, power of attorney. May petsang Setyembre 15, pek ang pirma mo. Nanlaki ang mata niya. Saang nahanap mo? Sa desk sa kwarto ni Jerome, sa bahay mo. Alam kong may ganoon. Ipinakita niya sa akin noon nang pinapirmahan niya ako. Tumanggi ako. Sinabi kong ipacheck muna sa abogado. Nagalit siya, itinago ang papeles, at mukhang pineke na lang ang pirma mo. Ipinikit ni Esperanza ang mata. Sarili kong anak, Gemma. Ang anak na inaruga ko, mag-isa pagkatapos mamatay ng tatay niya. Binigyan ko siya ng lahat, pag-aaral, unang kotse, at ganito ang iganti. Esperanza, ngayon may appointment ako kay Ati Reyes. Ipapakita ko sa kanya ang power of attorney. Matutulungan niya tayo. Tumango siya. Mag-ingat ka, Gemma. Kung malaman ni na Jerome at Maricel na nag-research ka. Alam ko. Pero hindi tayo pwedeng manatili lang. 5:00 ng hapon. Dumating ako sa opisina ni Ati Reyes. Lumang building na 4 na palapag. Umiingit ang elevator. Sa 3rd floor, dulo ng hallway. Kumatok ako. Malalim na boses, pasok. Si Ati Reyes, mga 65 taong gulang.
Puti ang buhok, may gold-rimmed glasses. Gray suit, navy tee. Punong-puno ng folder ang desk niya. GNG, Gemma, pasok po, upo kayo. Naupo ako sa harap. Attorney, bago po tayo magsimula, gusto ko pong manatili ito sa pagitan natin. Lubos na confidential po. Lahat ng sasabihin ninyo ay protektado ng client-attorney privilege. Kinuha ko ang power of attorney mula sa bag at inilagay sa mesa. Nahanap ko po ito sa bahay ni GNG, Esperanza. Gusto ko pong suriin ninyo. Kinuha niya ang dokumento, binasa ng mabuti. Nagbago ang ekspresyon niya. Saang ninyo po nahanap? Sa kwarto ni Jerome de la Cruz, anak po ni GNG, Esperanza. Pek po ang pirma nito. Alam ko po. Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng salamin. GNG, Gemma, alam ninyo po ba ang ibig sabihin nito? Binibigyan nito si Jerome ng buong kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ng nanay niya. Pwede niyang ibenta ang mga kondo sa Makati. Ipahiram ang bahay sa Quezon City. Walang pahintulot mula kay GNG, Esperanza. At kung pek ang pirma, malaking krimen yan, falsification, fraud, possible estafa o despojo. Humugot ako ng malalim. Attorney, may iba pa po kayong dapat malaman. Kinuha ko ang asul na notebook at ibinigay. May diary po si GNG, Esperanza. Nandito lahat, mga hinala niya, mga usapan na narinig, araw na nilagyan ng lason ang saa niya. Binuksan niya ang notebook at binasa ng tahimik ng ilang minuto. Lalong lumalim ang kunot sa noo niya. Pagkatapos, tinanggal ang salamin at pinunasan ang mata. Diyos ko, ito'y kakilakilabot. Alam ko po, si GNG, Esperanza, conscious na po ba siya? Pwede bang mag-testify? Nagdalawang isip ako. Hiniling ni Esperanza na huwag munang ibunyag na nagising siya. Pero kailangan namin ng legal na tulong. Nagising po siya 3 days ago. Pero wala pong nakakaalam maliban sa akin. Takot po siya na subukan ulit patayin ni na Jerome at Maricel kapag nalaman nilang gising na siya. Tumango si Ate Reyes ng dahan-dahan. Naiintindihan ko, GNG, Gemma. Sobrang delikado ito. Kailangan nating maging maingat. Kung totoo ang sinasabi ni GNG, Esperanza, pinag-usapan natin ang attempted murder. Ano po ang pwede nating gawin? Una, kailangan kong makausap siya ng direkta. Marinig ang testimony niya. Pagkatapos, mag-file tayo ng formal na reklamo sa Fiscal's Office. Sa notebook, peking power of attorney, at testimony niya, sapat na basehan para mag-imbestiga. At kung tumakas sina Jerome at Maricel, kaya kailangan nating bilisan. Nasaan po sila ngayon? Sabi po nila nasa Singapore. Umalis 3 days ago. Kumunot ang noo niya. May proof po ba kayo niyan? Tickets, hotel booking. Hindi ko po alam. Yung sinabi lang nila sa akin. GNG, Gemma, may pabor po akong hihingin. Hanapin ninyo ang anumang detalye tungkol sa biyahe, petsa, flight, hotel. Kailangan nating malaman kung totoo bang nasa Singapore sila o kasinungalingan. Tumango ako. Siege po. At habang ginagawa ko yon, magpapakalma po ako. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Lumabas ako ng opisina ni Ate Reyes na may mabigat na pasanin sa dibdib. Naglakad ako sa EDSA habang lumulubog ang araw sa likod ng mga building. Puno ng tao ang kalye. Pauwi na mula sa trabaho. Nagtitinda ng maize, fishball, turon. Normal ang buhay ng iba, pero hindi na normal ang buhay ko. Dahil alam ko na ngayon nakasabwat ang anak ko sa attempted murder. Kinabukasan, binuksan ko ang email account ni Maricel, hindi ang mismong cellphone, kundi ang mail niya. Ilang taon na ang nakalipas, nang magkaproblema siya sa account, binigay niya sa akin ang password para tulungan siyang mag-recover ng files, at hindi na niya binago. Pumasok ako, nag-search sa inbox, sent, trash, at nakita ko ito. Isang email mula sa Singapore Airlines, petsa Oktubre 28, 2024. Confirmation of booking. Flight SQ 123, Manila to Singapore, departure Nobyembre 5, 10:45 AM. Passengers, Maricel Aquino Hernandez, Jerome de la Cruz. Nobyembre 5, 3 araw na ang nakalipas. Kaya totoo ngang umalis sila patungong Singapore. Pero bakit sinabi ni Esperanza na mag-ingat ako? Bakit sinabi niyang huwag maniwala sa anumang sinabi nila? Nagpatuloy ako sa paghahanap. Nakita ko pa ang isa pang email, mula sa parehong airline, parehong araw. Return ticket, Flight SQ 124, Singapore to Manila, departure Nobyembre 8, 10:30 AM, arrival Nobyembre 9, 2:15 AM. Passengers, pareho. Nobyembre 9, ibig sabihin,
babalik sila bukas ng madaling araw. Hindi 2 linggo, kundi 3 araw lang ang stay. Bakit sila nagsinungaling tungkol sa tagal ng biyahe? Bigla kong naintindihan. Hindi para sa trabaho ang biyahe. Kortada yon, para makapagsabi silang nasa Singapore sila kapag nangyari ang aksidente o kapag namatay si Esperanza. Pero hindi namatay si Esperanza. Nagising siya. At ngayon, babalik sila. Natigilan ako sa harap ng screen ng laptop. Arrival, Nobyembre 9, 2:15 AM. Bukas ng madaling araw. Tiningnan ko ang oasan. Alas negatibo, 11 ng gabi ng Nobyembre 7. Wala na akong 30 oras. Isinara ko ang laptop, naglakad-lakad sa sala. Sinusubukang mag-isip ng malinaw. Kailangan ko ng plano. Kailangan kong protektahan si Esperanza at maghanap ng final na ebidensya bago sila dumating. Tinawagan ko si Ate Reyes. Sumagot sa ikalimang ring, antok pa ang boses. Mabuhay, Atty. Si Gemma Aquino ito. Pasensya na sa oras, pero urgent po. GNG, Gemma, ano po ang nangyari? Bababa sina Maricel at Jerome bukas ng madaling araw mula sa Singapore. Sinungaling sila tungkol sa tagal ng biyahe. 3 araw lang pala. Naririnig ko ang pagbangon niya. Sigurado ka po. 100%. Nakita ko ang return ticket sa email niya. Kailangan nating kumilos agad. Bukas mismo. Pwede ninyo bang dalhin si GNG Esperanza sa opisina ko? Hindi po, attorney. Mahina pa siya, at kung ilalabas natin siya sa ospital, baka makita siya ng nurse at masabi kay Jerome. Sige, pupunta ako sa ospital bukas ng maaga. Kailangan kong kumuha ng formal statement niya. Pagkatapos, diretso tayo sa fiscal's office. At kung malaman nila, hindi malalaman. Nasa Singapore pa sila. Pagbalik nila, nakafile na ang kaso. Pwede nang ipa-aresto sa airport. Humugot ako ng malalim. Sige po, attorney. Kita tayo bukas. Hindi ako makatulog buong gabi. Nakaupo sa sofa, pinanonood ang oasan sa dingding. Alas negatibo 5 ng umaga, nagluto ng kape. Alas negatibo 6, naligo. Alas negatibo 7, lumabas patungong ospital. Dumating ako sa kwarto ni Esperanza, alas negatibo 8. Gising siya, nakatingin sa bintana. Pagkakita sa akin, tumingin siya. Magandang umaga, Gemma. Magandang umaga, Esperanza. Kailangan nating mag-usap. Sinabi ko lahat, ang ticket, ang maagang pagbabalik, ang appointment kay Ate Reyes. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos, ipinikit niya ang mata. Alam ko nang babalik sila. Kailangan nilang siguraduhin na patay na ako. Kung malaman nilang buhay pa ako, hindi malalaman. Ngayon na tayo mag-file ng kaso. Papunta na si Ate Reyes. Gemma, sigurado ka ba rito? Kapag nag-file ka ng reklamo, wala nang balik. Pwede pang makulong ang anak mo. Naramdaman ko ang bukol sa lalamunan. Alam ko, pero hindi ko hahayaang patayin ka. At hindi ko rin hahayaang magpatuloy si Maricel sa ganitong landas. Kung hindi ko siya itigil ngayon, ano pa ang magiging hitsura niya? Inabot ni Esperanza ang kamay ko. Hinawakan ko. Matapang kang babae, Gemma. At mabuting ina, kahit hindi pa nakikita ng anak mo ngayon. Dumating si Ate Reyes alas negatibo 1:0. May dalang maletin at maliit na recorder. GNG, Esperanza, magandang umaga. Ako si Ate Roberto Reyes, abogado ninyo. Naalala ninyo po ba ako? Tumango si Esperanza. Siyempre, attorney. Kayo ang nag-handle ng will ng asawa ko at akin. Eksakto po. Kailangan ko pong ikwento ninyo lahat mula simula, ng detalyado. I-record ko para may presenta sa fiscal. Okay po ba? Opo. Inilagay niya ang recorder sa bedside table. Ngayon po ay Nobyembre 8, 2024, alas negatibo 1:0 ng umaga. Ako si Ate Roberto Reyes, nasa Hospital San Juan, room 305, kasama si GNG Esperanza Santos de la Cruz. GNG Esperanza, pakisabi po ang buong pangalan at edad. Esperanza Santos de la Cruz, 68 taong gulang. Voluntaryo po ba ang pahayag ninyo? Opo. May pumipilit o nananakot po ba sa inyo? Wala po. Ikwento ninyo po sa sarili ninyong salita ang nangyari noong Setyembre 24, 2024. Humugot si Esperanza ng malalim at nagsimula. Sinabi niya lahat, mga usapan noong Agosto, ang mapait na tsaa, ang pagkahilo, ang tulak sa hagdan. Tahimik kaming nakinig ni Ate Reyes. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, nakakuyom ang kamay, pinipigilan ang luha.
Pagkatapos, pinatay ni Ati Reyes ang recorder. GNG, Esperanza, sapat na po ito para mag-imbestiga. Pero may mahalagang tanong po. Handa po ba kayong magreklamo laban sa anak ninyo? Ipinikit ni Esperanza ang mata. Tumulo ang luha. Siya ang tanging anak ko, attorney. Ang batang dinala ko sa sinapupunan, pinasuso, inaruga noong may lagnat, niyakap kapag nanaginip na masama. Basag ang boses. Pero hindi ko nakilala ang batang yon. Ang lalaking tumulak sa akin sa hagdan. Hindi na siya anak ko. Estranghero na siya. Estrangherong kayang pumatay para sa pera. Muling nagmulat siya. Opo, attorney. Handa akong magreklamo. Alas negatibo, 12 ng tanghali. Kami ni Ati Reyes ang lumabas ng ospital. Sumakay ng taxi patungong Fiscal General ng Quezon City, sa Kamuning. Malaking gray building, puno ng tao na may hawak na folder. Naglinya kami sa counter. 40 minuto ang hintay. Tinawag kami. Sa maliit na opisina, sinalubong kami ng isang fiskal, mga 40 anyos, maikli ang buhok, pagod ang itsura. Magandang tanghali. Ano po ang maitutulong ko? Inilabas ni Ati Reyes ang notebook, taking power of attorney, at recorder. Dumating po kami para magreklamo ng attempted murder, falsification of documents, at fraud. Kumunot ang noo ng fiskal. Pangalan ng biktima, Esperanza Santos de la Cruz. Mga sospek. Tumingin sa akin si Ati Reyes. Ibaba ko ang tingin. Jerome de la Cruz at Maricel Aquino Hernandez. Sumulat ang fiskal sa computer. Relasyon sa biktima. Si Jerome ang anak po. Si Maricel ang manugang. Tumingin siya sa akin. Sigurado po kayo sa reklamong ito, GNG. Buong buo po. Tumango siya at nagpatuloy sa pagsulat. Sa susunod na 2 oras, iniharap ni Ati Reyes ang lahat, notebook, recording, peking dokumento, email ng ticket. Nakinig ang fiskal sa buong recording. Binasa ang notebook. Sinuri ang power of attorney. Grabe ito, sabi niya sa wakas. Sisimulan ko agad ang investigasyon. Nasaan po ang mga sospek ngayon? Sa Singapore po, pero babalik bukas na madaling araw. Alas negatibo 2, 15 sa NAI. Tumango ang fiskal. Magre-request ako ng warrant of arrest. Kung aprobahan ng judge, pwede natin silang hulihin paglanding. Gaano katagal po ang approval? Tanong ni Ati Reyes. Depende. Kung sapat ang ebidensya, posibleng 24 oras. Pero walang garantiya. Lumabas kami ng fiskal alas negatibo, 3 ng hapon. Sinamahan ako ni Ati Reyes hanggang sa MRT station. GNG, Gemma, nagawa na natin ang parte natin. Ngayon, depende na sa hustisya. Umuwi kayo, magpahinga, at huwag kayong magkwento kahit kanino, lalo na kay Maricel. Tumango ako. Salamat, attorney, sa lahat. Huwag muna magpasalamat. Nagsisimula pa lang. Gabing yon, tumunog ang cellphone. Si Maricel. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo bago sumagot. Huminga ng malalim. Pinindot ang green button. Hello, anak. Nay, kumusta ka? Miss na miss kita. Miss din kita. Nay, may sasabihin ako. Nagdesisyon kami ni Jerome na bumalik agad. Hindi namin kayang iwan ng matagal si Manang Esperanza. Babalik kami bukas na madaling araw. Pwede bang puntahan mo kami sa ospital alas negatibo siyam? Gusto naming makita kayo agad pagdating. Nilunok ko ang laway. Bukas. Landing alas negatibo, 2 AM. Alas negatibo siyam kami sa ospital. Siege, anak. Nandun ako. Kumusta si Manang Esperanza? May pagbabago ba? Ipinikit ko ang mata. Wala pa rin, anak. Pareho pa rin. Ay, nay. Sana pagdating namin, makausap natin ang doktor. Tingnan kung ano ang options. Options. Tinamaan ako ng salita na parang sampal. Anak, kakausapin natin ang doktor. Mahal kita. Mahal din kita, nay. Kita bukas. Ibinaaba ko ang tawag. Nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone, pinanonood itong magdar. Sinabi sa akin ng anak ko na mahal niya ako. At sinungalingan ko siya. Sinungalingan ko para protektahan siya, si Esperanza, at ang sarili ko. Pero may presyo ang kasinungalingan, at bukas, babayaran na iyon. Hindi ako makatulog. Nakaupo sa sala, pinanonood ang oasan. Alas negatibo 2 ng umaga, landing na sila. Alas negatibo 3, kukuha na ng bagahe. Alas negatibo 4, nasa kondo na sila. At ako, nakaupo pa rin, nakayakap sa sarili, nagdadasal. Nagdadasal para kay Esperanza, para sa anak ko,
para sa lakas na harapin ang darating. 6:06 ng umaga. Tumunog ang cellphone. Si Ate Reyes. GNG Gemma, magandang umaga. May balita ako. Ano po? Aprobado na ang warrant of arrest. 1 oras na ang nakalipas. Papunta na ang pulis sa airport. Parang tumigil ang puso ko. Huhulihin sila doon. Opo. Paglabas nila ng immigration. Pero dumating na sila kaninang madaling araw. Attorney. Baka nasa bahay na sila. Tahimik. Putragis. Tatawagan ko ang fiskal. Hintayin ninyo ang tawag ko. Ibinaaba niya. Nakaupo ako. Pakiramdam ang panginginig sa lalamunan. Kung nasa Maynila na sila at nalaman nila ang warrant, ano ang gagawin nila? Muling tumunog ang cellphone. Si Maricel. Nay, magandang umaga. Nandito na kami. Pagod na pagod pero masaya bumalik. Kita tayo 9:00 sa ospital. Tiningnan ko ang oasan. 6:06:30. Siege, anak. Nandun ako. Jerome gusto ring makita si nanay. Nag-alala siya. Nag-alala. Parang masusuka ako sa salita. Kita tayo mamaya, anak. Ibinaaba ko. Agad tinawagan si Ate Reyes. Attorney, tumawag si Maricel. Pupunta sila sa ospital 9:00. Perpekto. Kausap ko na ang fiskal. Huhulihin sila ng pulis sa ospital mismo. GNG, Gemma, kailangan ninyong nandun kayo. Pero mag-ingat, huwag kayong lalapit sa kanila. Hayaan ninyong gawin ng pulis ang trabaho. At si GNG, Esperanza, kailangan nating ilipat siya sa ibang kwarto bago sila dumating. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran na makita siya. Papunta na po ako. Dumating ako sa ospital 7:30. Umakyat sa 3rd floor. Pumasok sa kwarto ni Esperanza. Gising siya. Puno ng takot ang mata. Gemma, ano ang nangyayari? Aprobado na ang warrant. Huhulihin sila ng pulis dito sa ospital. 9:00. Ipinikit ni Esperanza ang mata. Arestuhin ang anak ko. Diyos ko, ang anak ko. Papunta na si Ate Reyes. Ililipat muna tayo sa ibang kwarto. Hindi ka pwedeng nandito kapag dumating sila. Tumango siya. 8:08. Dumating si Ate Reyes. Kausap niya ang direktor ng ospital. Ipinaliwanag ang sitwasyon. Pinayagan ng direktor na ilipat si Esperanza sa 4th floor, sa ilalim ng ibang pangalan. 2 nurse ang nagtulak sa wheelchair. Sinundan ko. Naiwan si Ate Reyes sa 3rd floor para hintayin ang pulis. Sa bagong kwarto, mas maliit pero pribado, may view ng parking lot. Gemma, samahan mo ako, sabi ni Esperanza. Ayaw kong mag-isa. Hindi kita iwan, pangako ko. Naupo ako sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay niya, at naghintay. 9:00. 1:0. Nakita ko sa bintana ang dumating na taxi sa parking. Bumaba sina Maricel at Jerome. Maliit na maleta si Maricel. Backpack si Jerome. Naglakad sila papasok. Nakaponytail si Maricel. Malalim ang eyebags ni Jerome. Mukha silang ordinaryong mag-asawa na galing sa biyahe. Pero alam ko ang totoo. Nandito na sila. Bulong ko kay Esperanza. Hinigpitan niya ang kapit sa kamay ko. 5 minuto pagkatapos, tumunog ang cellphone. Si Ate Reyes. Nandito na sila. Umakyat sa 3rd floor. Dumating ang pulis 2 minuto na ang nakalipas. Hinihintay na lang ang tamang timing. Ano ang mangyayari? Huhulihin ba sila pagpasok sa kwarto? Pinatira ng direktor ang ibang pasyente sa room 305 pansamantala. Ibinaaba ko. Tumingin si Esperanza sa akin. At ngayon, naghihintay na lang tayo. Lumipas ang 1:0 minuto, 15:20. Tapos narinig namin ang sigawan mula sa baba. Mataas na boses, sigaw ng babae. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Si Maricel. Parang gumuho ang mundo sa akin. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Esperanza. Natigilan ako. Nakikinig sa sigaw ng sarili kong anak mula sa baba. Kalagitnaan ng oras pagkatapos, umakyat si Ate Reyes sa 4th floor. Malungkot ang mukha. Dinala na sila. Inaresto sa halway sa labas ng room 305. Naglaban si Maricel. Sinubukan tumakas si Jerome. Pero nahuli sila. Saang dinala? Tanong ko, nanginginig ang boses. Sa fiskal. Ipapresenta sa judge ngayong hapon. Kung sapat ang ebidensya, maaring madetain sila habang nagpapatuloy ang kaso. Umiyak si Esperanza sa kama. Ang anak ko, ang kawawang anak ko. Lumapit si Ate Reyes. GNG, Esperanza, nakikiramay ako. Pero tama po ang ginawa ninyo. Malaking krimen ang ginawa nila,
At kailangang sagutin iyon ng hustisya. Tumango si Esperanza sa gitna ng luha. Ako, tahimik. Hindi ako makapagsalita, makapag-isip. Nakikita ko lang ang imahe ni Maricel na inaaresto. Ang anak ko, ang batang binuhat ko, ang inalo ko kapag umiiyak, ang inaruga ko mag-isa pagkatapos mawala ang tatay niya. Kailan ko siya nawala? That afternoon, pumunta ako sa fiscal. Hindi ko napigilan. Kailangan kong makita siya. Pinayagan akong pumasok sa waiting area. Puno ng pamilya ng ibang detenido. Umiyak na babae. Natutulog na bata sa bench. Abogado na nag-uusap ng mahina sa phone. 5:05 ng hapon. Dinala si Maricel. May posas. May 2 pulis na kasama. Pagkakita sa akin, tumigil siya. Nay. Lumapit ako. Pinayagan akong magsalita. Pero hindi hawakan. Namumula ang mata niya. Magulo ang buhok. Gusot ang damit. Nay, ano ang nangyayari? Bakit kami inaresto? Wala kaming ginawa. Mali ito. Tiningnan ko siya sa mata. At alam kong nagsisinungaling pa rin siya. Hindi siya amin. Ipagtatanggol niya ang sarili hanggang dulo. Maricel, nagising si Manang Esperanza. Maputla ang mukha niya. Ano? Nagising siya 4 na araw na ang nakalipas at sinabi sa akin lahat. Ang tsaa, ang hagdan, ang tulak, lahat. Umiling siya. Hindi, Nay. Mali iyon. Nalilito siya dahil sa koma. Aksidente lang iyon. Nahanap ko ang power of attorney, Maricel. Yung pek na ginawa ni Jerome. Nagbago ang ekspresyon niya. Nakita ko ang tunay na takot sa mata niya. Nay, hindi ko alam. Huwag ka nang magsinungaling, Maricel. Tama na. Ibaba niya ang tingin. Nay, sobrang utang namin. Banta na ng bangko na kunin ang lahat. Si Jerome, desperate. Ako rin, desperate. At si Manang Esperanza. Sobrang dami niyang pera, pero ayaw tumulong. Ano kayo dapat gawin? Patayin siya. Hindi namin siya papatayin. Gusto lang namin magkaroon ng aksidente. Parang natural. Para makahiram si Jerome at mabayaran ang utang. Tapos babalik sa normal. Tiningnan ko siya ng may disbelief. Narinig mo ba ang sarili mo, Maricel? Naririnig mo ba ang kabaliwan na lumalabas sa bibig mo? Nagsimulang umiyak siya. Nay, pasensya na. Nagkamali ako. Pero hindi ko deserve ang kulungan. Pakiusap, tulungan mo ako. I-withdraw mo ang kaso. Kausapin mo si Manang Esperanza. Kumbinsihin mo siyang huwag mag-testify. Nay, ako ang anak mo. Tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon, hindi ko na nakilala ang taong nasa harap ko. Anak ka nga, at dahil nga anak kita, hindi kita tutulungan na makatakas sa mga kahihinatnan ng ginawa mo. Dahil ang pagtulong sa iyo ngayon ay sisirain ka habang buhay. Sumigaw si Maricel. Nay, hindi. Pakiusap. Hinawakan siya ng mga pulis at dinala. Sumisigaw siya ng pangalan ko, umiiyak, nagmamakaawa. Nakatayo ako sa malamig na halway ng fiskal. Pinanonood silang maglakad papalayo. At naramdaman kong may nabiyak sa loob ko, para magpakailanman. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. At ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Gabing yon, bumalik ako sa ospital. Umakyat sa 4th floor, pumasok sa kwarto ni Esperanza. Natutulog siya. Naupo ako sa tabi ng kama at sa unang pagkakataon sa maraming araw, umiyak ako. Umiiyak para sa anak ko. Umiiyak para kay Esperanza. Umiiyak para sa nawasak na pamilya. Umiiyak para sa hinaharap na hindi na mangyayari. Sinabi sa akin ni Ate Reyes na maaring tumagal ang trial ng maraming buwan. Si Maricel at Jerome, nahaharap sa malalang kaso, attempted murder at falsification. Maaring makulong sila ng maraming taon. Noong Nobyembre 15, nailabas na si Esperanza mula sa ospital, 8 linggo pagkatapos ng aksidente. Nagulat ang mga doktor sa recovery niya. Milagro daw na nagising siya pagkatapos ng matagal na koma. Pero alam ko, hindi milagro. Kalooban iyon ng isang babaeng ayaw mamatay sa kamay ng mga minahal niya. Tinulungan ko siyang bumalik sa bahay sa Quezon City. Naglinis kami ng magkasama, binuksan ang mga bintana para papasok ang sariwang hangin. Itinapon ang lumang kumot, bumili ng bulaklak para sa courtyard. Parang sinusubukan naming burahin ang nakaraan. Linisin ang dugong walang nakakakita. Isang hapon, habang nagkakape sa kusina, sinabi sa akin ni Esperanza, Gemma, gusto kong malaman mo, wala akong galit kay Maricel. Nagulat ako. Paano mo nasabi iyon? Dahil ang galit ay sisirain lang ako. Nagkamali si Maricel, pero naimpluwensyahan siya ni Jerome. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagkumbinsi sa kanya. Umiling ako. Esperanza,
matanda na si Maricel. Sarili niyang desisyon iyon. Hindi mo pwedeng sisihin lang si Jerome. Alam ko. Pero alam ko rin kung ano ang ibig sabihin ng magmahal ng sobra na nawawala ka sa sarili mo. Mahal ko rin ang tatay ni Jerome ng ganito. At halos mawala ang pagkatao ko. Tumikim siya ng kape. Nawala ang landas ni Maricel, Gemma. Pero pwede pa siyang bumalik, kung pagbayaran niya ang nagawa, kung harapin ang kahihinatnan, kung matuto. At ikaw, patatawarin mo siya. Tumingin siya sa labas, sa courtyard na nalulupaypay ang mga bulaklak sa lamig ng Nobyembre. Hindi ko pa alam kung kaya ko siyang patawarin ngayon. Pero balang araw, siguro, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, para sa akin. Para makapagpatuloy ako ng walang bigat sa dibdib. Nakaukit sa akin ang mga salita niya. Dahil ako rin, may dala akong bigat. Ang bigat ng pagreklamo sa sarili kong anak. Ang bigat ng pag-alam na nasa selda siya. Ang bigat ng pagdududa tuwing gabi kung tama ba ang ginawa ko. Bumisita ako kay Maricel isang beses lang. Noong Nobyembre 20. Nagpaalam ako sa correction facility kung saan siya nakakulong. Nagpa-check, dumaan sa metal detector. Dinala sa visiting room na may plastic table at uncomfortable chairs. Naghintay ako 20 minuto. Dinala siya. Pumasok si Maricel na may bantay. Maiksi na ang buhok, pinutol ng pumasok. Beige uniform. Malalim ang eyebags, payat. Pagkakita sa akin, namula ang mata. Naupo sa harap ko. Hindi kami pinayagang maghawakan. Usapan lang. Nay, kumusta ka, anak? Ngumiti siya ng mapait. Walang saya. Ano pa bang hitsura ko, Nay? Nasa kulungan ako. Natutulog sa bunk bed kasama ang 5 pang babae. Kumakain ng walang lasa. Naliligo ng malamig na tubig. At buong oras, iniisip ko kung paano ako napunta rito. Nandito ka dahil sa mga desisyon mo, Maricel. Ibaba niya ang tingin. Alam ko. Totoo bang alam mo? Tumango siya. Opo, Nay. Alam ko. At kinamumuhian ko ang sarili ko dahil dito. Kinamumuhian ko ang ginawa ko. Kinamumuhian ko ang sinubukan kong gawin. Kinamumuhian ko ang pagkabigo ko sa inyo. Tumulo ang luha sa mesa. Pero sabay-sabay, galit din ako sa inyo. Kayo ang nagreklamo. Kayo ang nagpabili sa akin dito. Ako ang anak ninyo, Nay. Hindi ba dapat protektahan ng mga ina ang mga anak? Tinamaan ako sa dibdib. Hindi ko ikinulong ikaw, Maricel. Ang mga ginawa mo ang naglagay sa iyo rito. Pero ako ang nagreklamo. Ako ang naniniwala kay Manang Esperanza kaysa sa iyo. Dahil proteksyon ay hindi pagtatakip. Proteksyon ay hindi pagpayag na makagawa ka ng krimen at makalusot. Sa pagkakataong ito, ang pagprotekta sa iyo ay ang pagpigil sa iyo bago pa huli ang lahat. Bago mo mapatay ang isang tao. Pinunasan niya ang luha. Kung hindi nagising si Manang Esperanza, kasuhan ka ng murder, hindi attempted, totoong murder. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Walang sagot. Mahal kita, Maricel. Mahal kita magpakailanman. Anak kita. Pero hindi ko maaprubahan ang ginawa mo. At hindi kita mailalabas diyan. Kailangan mong harapin ang kahihinatnan. Kailangan mong tapusin ang sentensya. At paglabas mo, kung magdedesisyon kang ayusin ang buhay mo, nandyan ako para tulungan ka. Pero hindi bago iyon. Umiyak si Maricel. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, Nay. Alam ko, anak. At okay lang iyon. Baka balang araw, baka hindi. Pero ginawa ko ang kailangan kong gawin bilang ina, bilang babae, bilang tao. Tumayo ako. Mag-ingat ka, Maricel. At mag-isip-isip. Mag-isip kung sino ang gusto mong maging paglabas mo diyan. Lumabas ako ng visiting room nang hindi lumilingon. Pagdating sa kotse, umiyak ako ng 1 oras. Dumating ang Disyembre na may bigla ang lamig. Puno ng Christmas lights ang Metro Manila. Nagtitinda ng puto bumbong, bibingka, at salabat. Naghahanda ng Noche Buena ang mga pamilya. Pero wala akong ganang magdiwang. Inimbita ako ni Esperanza sa Noche Buena sa bahay niya. Nagdalawang isip ako. Christmas kasama ang babaeng sinubukang patayin ng anak ko at manugang, kakaiba. Pero pumayag ako. Kami lang dalawa, mag-isa sa gitna ng lungsod na puno ng tao. Noong Disyembre 24, dumating ako na may dalang sparkling cider at fruitcake. Nagluto si Esperanza ng puto, queso de bola, at fruit salad. Puting tablecloth, pulang napkin. Kumain kami ng tahimik, komportableng katahimikan. Hindi kailangan punuin ng salita ang bawat sandali. Pagkatapos ng hapunan, naupo kami sa sala. May maliit na belen sa sulok, mga porcelain na figure na kumikinang sa ilaw ng kandila. Gemma, pwede ba akong magsabi ng isang bagay?
Tanong ni Esperanza. Siyempre. Salamat. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Salamat sa paniniwala mo. Salamat sa katapangan ng hindi ko kaya. Huwag kang magpasalamat, Esperanza. Kailangan ko. Dahil inilagay mo sa panganib ang relasyon mo sa anak mo para gawin ang tama. Hindi madali iyon. Kailangan ng tunay na tapang. Pinunasan ko ang luha. Hindi ako matapang, Esperanza. Nawawasak ako. Alam ko. Ako rin nawawasak. Pero ang mga nababasag, pwede pa ring ayusin. Hindi na katulad ng dati, pero pwede pang gamitin. Pwede pang magkaroon ng bagong layunin. Hinawakan niya ang kamay ko. Lalabas tayo rito, Gemma. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero lalabas tayo. Tumango ako. At sina Jerome at Maricel. Tumingin siya sa Belen, sa maliit na sanggol Jesus sa sabsaban. Lalabas din sila, pero kailangan muna nilang dumaan sa sariling disyerto, sa sariling dilim. At hindi natin pwedeng lakaran iyon para sa kanila. Sa tingin mo, magiging pamilya pa ba tayo ulit balang araw? Hindi ko alam. Baka hindi na katulad ng dati. Pero baka maging ibang klase, mas tapat, mas totoo. That night, pag-uwi ko sa kondo, may sulat sa ilalim ng pinto. Galing kay Maricel. Binuksan ko nang nanginginig ang kamay. Nay, 6 na linggo na mula nang maaresto kami. 6 na linggo na maraming oras para mag-isip. Noong una, galit na galit ako sa inyo. Akala ko itinaksil ninyo ako. Pinili ninyo si Manang Esperanza kaysa sa akin. Pero noong nakaraang linggo, may dumating na psychologist sa facility para magbigay ng talk tungkol sa responsibility. Kung gaano kadali sisihin ang iba kaysa tanggapin ang sariling pagkakamali. At habang nakikinig ako, napagtanto ko, hindi ninyo ako itinaksil. Ako ang nagtaksil sa sarili ko. Tinaksil ko ang mga values na itinuro ninyo. Tinaksil ko ang taong pwede kong maging. Hindi ko pa rin alam kung mapapatawad kita. Pero nagsisimula na akong maintindihan kung bakit ginawa mo iyon. Mahal kita, Nay. Kahit galit ako, kahit nalilito, kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin. Mahal kita, Maricel. Itinupi ko ang sulat. Itinago sa drawer ng bedside table, kasama ang mga lumang larawan ni Maricel noong bata. At sa unang pagkakataon sa maraming linggo, naramdaman ko ang isang bagay na parang pag-asa. Maliit na liwanag, marupok, pero sapat para magpatuloy. Dumating ang bagong taon nang walang ingay, walang selebrasyon. Kami ni Esperanza ang nagpasa nito magkasama. Nagkakape sa kusina niya. Pinanonood ang mga kapitbahay na nagpapaputok ng paputok. Sa alas negatibo 12, nagtoast kami ng seder. Sa mas magandang taon, sabi ni Esperanza. Sa mas magandang taon, ulit ko. Pero pareho naming alam na mas maganda ay hindi nangangahulugang madali. Nagsimula ang trial noong Enero 2025. Unang hearing, Enero 14 na. Dumating kami ni Esperanza sa korte, alas negatibo 9 ng umaga. Lumang building, makitid na halway, puno ng tao. Sinalubong kami ni Ati Reyes sa entrance. Mga ginang, magandang umaga. Initial hearing ngayon. Maririnig ng judge ang mga charges at arguments na magkabilang panig. Hindi pa kayo magte-testify, presence lang po. Pumasok kami sa maliit na sala. Kahoy na upuan, estrado para sa judge. Sa isang gilid, mesa ng mga abogado. Sa kabilang, metal cage. Dinala sina Jerome at Maricel. Unang beses ko silang makita magkasama mula nang maaresto. Si Jerome, tumanda, may uban na, maputla at payat. Si Maricel, maiksi pa rin ang buhok, parehong beige uniform. Hindi sila tumingin sa amin. Pumasok ang judge. Tumayo kami. 2 oras ang hearing. Iniharap ng prosecutor ang charges. Ang abogado ni Jerome, sinabi na circumstantial lang ang ebidensya. Maaring distorted ang memorya ni Esperanza dahil sa koma. Ang abogado ni Maricel, sinabi na manipulate siya ni Jerome. Victim ng psychological pressure. Minimal ang involvement niya. Pagkatapos, itinakda ng judge ang susunod na hearing. Pebrero 12, 6 na linggo pagkatapos. Lumabas kami ng tahimik. Maputla si Esperanza, nanginginig. Hindi ko matanggap na hindi pa rin inaamin ni Jerome. Pagkatapos ng lahat ng ebidensya, pagkatapos ng testimony ko, hindi pa rin niya inaamin. Yun na lang ang natitira sa kanya, Esperanza. Kung umamin siya, matagal siyang makukulong. Pero totoo yon, Esperanza. Mahalaga ang katotohanan para sa atin. Ang mga sumunod na linggo, halo ng routine at sakit. Nagtatrabaho pa rin ako part-time bilang nurse sa pribadong clinic. Si Esperanza, nagsimulang magpa-therapy para iproseso ang trauma. Nagsimulang magsulat din siya,
Bumili ng bagong notebook. Sinusulat ang mga iniisip, takot, pag-asa. Therapeutic ito, sabi niya isang hapon. Tinutulungan akong mailabas ang lahat ng daladala ko. Isang gabi, habang nagdi-dinner sa kondo ko, tinanong niya ako, Gemma, naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo pagkatapos ng trial? Sa buhay mo, sa future mo, magpapatuloy ka ba sa kondong ito? Sa trabaho sa clinic, nag-isip ako, hindi ko pa naiisip ng lampas sa trial. Parang nakapause ang buhay ko. Pareho tayo, sabi niya. Pero hindi natin pwedeng hayaang ganito magpakailanman. Hindi natin pwedeng hayaang tukuyin ng ginawa ni na Jerome at Maricel ang natitira nating buhay. Tama siya. Pero hindi ko alam kung paano magsimula ng bagong buhay kapag naroroon pa rin ang sakit ng nakaraan. Sa ikalawang hearing, Pebrero 12, kailangang mag-testify si Esperanza. Umakyat siya sa witness stand nang nanginginig ang kamay. Ginabayan siya ni Ate Reyes ng malinaw na tanong. GNG, Esperanza, maipaliwanag ninyo sa sarili ninyong salita ang nangyari noong Setyembre 24, 2024. Humugot siya ng malalim at sinabi lahat. Saa, pagkahilo, hagdan, tulak. Nang banggitin ang tulak, basag ang boses. Naramdaman ko ang mga kamay ng anak ko sa likod ko. Tapos tinulak niya ako. Tumayo ang abogado ni Jerome. Objection, Your Honor. Ang testigo ay nasa koma ng 6 na linggo. Maaring distorted ang memorya niya. Tiningnan ng judge ang abogado. Objection overruled. Ang testigo ay nagsasabi ng naalala niya. Ang jury ang magdedesisyon kung credible yon. Sa cross-examination, tinanong ng abogado ni Jerome. Totoo po bang tumanggi kayong magpautang kay Jerome nang humingi siya? Opo. At totoo pong may malaking utang siya? Opo. Hindi po ba posible na sobrang stress niya? Na naapektuhan ang pag-iisip niya dahil sa problema sa pera? Tiningnan niya ng diretso. Hindi po baliw ang anak ko, attorney. Sakim lang siya. May pagkakaiba iyon. Sa abogado ni Maricel, sinubukang ipakita na namanipulete siya. Natakot siya kay Jerome, pero matatag si Esperanza. Si Maricel ay matanda na, abogado. Abogado siya. Alam niya ang tama at mali. Sarili niyang desisyon iyon. Noong Marso, may balitang ibinigay ni Ate Reyes. Nagdesisyon si Jerome na makipag-plea bargain sa fiscal. Amin siya kapalit ng mas mababang sentensya. Ano ang ibig sabihin? Tanong ni Esperanza. Kung umamin siya, maaring mabawasan sa 12 taon imbes na 20. At kung magbigay siya ng detalye tungkol sa plano, maaring mas mababa pa. Si Maricel, hiwalay pa rin ang negosasyon. Ang abogado niya, sinasabing mas mababa ang sentensya niya dahil accomplice lang, hindi ang mastermind. Ipinikit ni Esperanza ang mata. 12 taon, 20 taon, pareho lang. Nawala na sa akin ang anak ko noong araw na nagdesisyon siyang patayin ako. Noong Abril, umamin na si Jerome sa closed-door hearing. Inamin niyang siya ang naglano ng aksidente. Nagpeke ng power of attorney. Nagkumbinsi kay Maricel na sumama. Ang sentensya, Abril 20, 2025. Jerome, 14 na taon sa kulungan. Maricel, 8 taon sa kulungan. Nang marinig ko ang sentensya, halo ng ginhawa at lungkot. Ginhawa dahil may hustisya. Lungkot dahil ang anak ko ay magugutom sa kulungan ng 8 taon. Paglabas niya, 40 anyos na siya. Ako, 67. Kaya pa ba naming ayusin ang relasyon pagkatapos noon? Hindi ko alam. Pero ang hustisya ay hindi lang galing sa korte. Galing din sa buhay mismo. Noong Mayo, sinabi ni Ate Reyes na nasekure na ang mga kondo ni Esperanza sa Makati. Walang makakagalaw doon. Nagdesisyon si Esperanza na i-donate ang renta sa NG na tumutulong sa mga babaeng biktima ng domestic violence. Ayaw ko na ng perang iyon, sabi niya. Halos ikamatay ko iyan. Mas mabuti nang makatulong sa iba. Nagbenta rin siya ng bahay sa Quezon City. Sobrang sakit ang mga alaala. Bumili siya ng maliit na kondo sa Malete. 2 kwarto, malaking bintana sa sala, maliwanag na kusina. May view ng park na puno ng akasya. Dito ako magsisimula ulit, sabi niya nang pirmahan ang kontrata. Walang multo, walang takot, ako lang. Tinulungan ko siyang lumipat. Pininturahan namin ang dingding ng puti, bumili ng bagong sofa, nagbitin ng painting ng payapang tanawin. Isang hapon, habang nagkakape sa bagong sala niya, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Alam mo bang ironic, Gemma? Gusto ni Jerome ang pera ko, ang mga kondo ko, ang mana ko. At ngayon na siya ang magmamana. Hindi na niya may enjoy dahil nasa kulungan siya. Huminto siya. Lagi talagang naniningil ang buhay.
Minsan natatagalan. Minsan akala natin nanalo ang masama. Pero sa huli, naniningil talaga. Tama siya. Dahil isang araw noong Hunyo, tumawag ang correction facility ni Maricel. GNG, Gemma, may insidente po ang anak ninyo. Hindi naman malala, pero gusto po niyang makausap kayo. Kinabukasan pumunta ako. Nadala si Maricel sa infirmary. May benda sa braso, pasa sa pisngi. Ano ang nangyari? Tanong ko. Nag-away kami ng cellmate dahil sa sabon. Mga ganun na lang ngayon ang buhay ko. Nay, away para sa sabon, para sa pila sa kantin, para sa lilim sa courtyard. Ngumiti siya ng mapait. Naupo ako sa tabi ng kama. Kumusta ka talaga, Maricel? Hindi agad sumagot. Tinitigan ang kisam. Hindi ako okay, Nay. Mag-isa ako. Hindi na ako kinausap ni Jerome. Sabi niya lahat daw kasalanan ko. Kung hindi ako nagpumilit na kailangan natin ng pera, hindi sana siya gumawa nito. At ikaw, ano ang iniisip mo? Iniisip ko na pareho kaming may sala. Pero mas madali akong sisihin. Pinunasan niya ang luha. Nay, tama kayo. Dapat iba ang hinintay naming paraan para sa utang. Dapat humingi kami ng tulong. Dapat naging tapat kami. Pero pinili ko ang madaling daan. At ngayon, binabayaran ko ang presyo. Hinawakan ko ang kamay niya. May oras ka pa, Maricel. 8 taon, marami yon, pero pagkakataon din. Pagkakataon para mag-isip, magbago, maging ang taong gusto mong maging. Tumango siya. Magpapatuloy ka bang bumisita? Anak, magpapatuloy ako. Kahit minsan magalit ako sa iyo. Kahit magalit ka sa akin. Tahimik kami. Katahimikan na hindi na masakit gaya noon. 14 na buwan na mula ng umaga ng Nobyembre, 2024 na magmulat si Esperanza at bumulong. Tumawag ka ng pulis bago pa sila bumalik. 14 na buwan na nagbago ang buhay ko magpakailanman. Ngayon, Enero 2026, nakaupo ako sa bagong kondo ni Esperanza. Nagkakape habang lumulubog ang araw sa bintana. Makikita namin ang park. Naglalaro ang mga bata sa swing. Naglalakad ang magkasintahan. Nagpapatuloy ang buhay, at kami rin. Si Esperanza, 69 na noong nakaraang buwan. Nagdaos kami ng maliit na birthday. Kami lang dalawa, si Ati Reyes at asawa, at 2 kaibigan mula sa therapy group niya. Nagblow kami ng kandila sa 3 milk cake. Nagtoast ng white wine, tumawa. Kakaiba, maganda, at kakaiba, dahil 1 taon na ang nakalipas. Nasa ospital siya nakikipaglaban para mabuhay, at ngayon, narito siya, kasama ang mga nagmamahal sa kanya, nagdiriwang ng 1 pang taon. Alam mo ba ang hiniling ko nang mag-blow ng kandila? Tanong niya nang kami na lang dalawa. Ano? Humingi ako ng kapayapaan. Hindi happiness. Hindi hustisya. Kapayapaan lang. Para sa akin, kay Jerome, kay Maricel, sa atin lahat. Pinunasan ko ang luha. Magandang hiling iyan. Sa edad na ito, Gemma, ang kapayapaan lang ang may saysay. Dumating at aalis ang saya. Matutupad o hindi ang hustisya. Pero ang kapayapaan, kailangan nating buuin yon mula sa loob natin. Bumisita ako kay Maricel tuwing 2 linggo. Hindi madali. Bawat pagbisita, masakit. Nakikita ko siya roon, naka-beige uniform, sa malamig na sala kasama ang ibang babaeng nagkamali rin. Pero pumupunta ako, dahil ina niya ako, at kahit lahat, mahal ko pa rin siya. Noong Disyembre, sinabi niya sa akin na nagsimula siyang magtrabaho sa library ng facility. Nag-ayos ng libro, tinutulungan ang ibang preso na makahanap ng babasahin, nagbabasa tuwing gabi. Marami akong binabasa, Nay. Nobela, essays, biographies. Parang natutuklasan ko ulit ang parte ng sarili ko na nakalimutan ko. Ano ang binabasa mo ngayon? Isang libro tungkol sa mga babaeng nagbago ng buhay pagkatapos bumagsak. Nakaka-inspire at masakit. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa ilang kwento. Tinanong ko kung nakita niya si Jerome. Hindi na. Nag-request siya na ilipat sa ibang kulungan. Ayaw na raw niya akong makita. Ako raw ang may sala sa lahat. At ikaw, sinisisi mo ba siya? Nag-isip siya. Noon, akala ko manipulahin niya lang ako. Ako lang ang biktima. Pero ang totoo, Nay, pareho kaming may sala. Siya ang naglano, ako ang pumayag, at pareho kaming gumawa. Ang pinakamahirap tanggapin, na hindi ako biktima, kundi kasabwat. At kailangan kong mabuhay kasama niyon. Nagulat ako sa katapatan niya. Sa loob ng maraming buwan, sinisi niya si Jerome, sinisi ang sitwasyon, sinisi ang desperation. Pero ngayon, tinatanggap na niya ang katotohanan. Nay, sa tingin mo ba mapapatawad ako ni Manang Esperanza balang araw? Hindi ko alam, anak.
Depende yon sa kanya, at sa iyo rin. Sa taong magiging ikaw paglabas mo diyan. May 6 na taon at kalahati pa ako para maging mas mabuting tao. Sana sapat iyon. Sapat kung ikaw ang magdedesisyon. Kami ni Esperanza, lalong naging close. Nagdi-dinner kami 2 o 3 beses sa isang linggo. Nanonood ng scene. Naglalakad sa park. Nag-uusap tungkol sa lahat at wala. Isang araw, habang naglalakad sa ilalim ng akasya, sinabi niya, Gemma, may gusto kong gawin at kailangan ko ng opinyon mo. Sabihin mo, gusto kong magsulat ng libro tungkol sa nangyari sa akin. Kung paano ako nakaligtas, kung paano ako nakahanap ng lakas para ireklamo ang sarili kong anak. Huminto ako. Libro. Sa tingin ko, makakatulong ito sa ibang babae, sa mga inaabuso ng pamilya, sa mga takot magreklamo, sa mga feeling mag-isa. Esperanza, maganda iyon. Pero masakit ding balikan lahat. Alam ko. Pero kailangan. Kung ang sakit ko ay makakapigil sa sakit ng iba, sulit na. Sinabi ko sa kanya na tapang iyon at susuportahan ko siya sa anumang kailanganin. Nagsimula siyang magsulat noong Pebrero. Tuwing hapon, naupo sa desk niya na may tasa ng tsaa at notebook. Nagsusulat ng 2 oras. Minsan binabasa niya sa akin ang mga piraso. Kwento ng pagkabata niya. Alaala sa asawa, mga kwento ni Jerome noong bata pa. Gusto ko malaman ng tao na hindi laging ganito si Jerome, sabi niya. May panahon na mabait siya, mapagmahal, inosente. Mas nakakalungkot at mas tao kapag ganito. Noong Marso, may sulat si Esperanza, galing kay Jerome. Binuksan niya ng nanginginig, binasa ng tahimik. Pagkatapos, ibinigay sa akin. Nay, hindi ko alam kung mababasa mo ito. Hindi ko alam kung gusto mo pang marinig mula sa akin. Pero kailangan kong sumulat. 5 buwan na mula sa sentensya. 5 buwan na maraming oras para mag-isip, magsisi, magkamuhian sa sarili. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong hindi ko deserve. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko. Sinubukan kitang patayin. Sinubukan kong agawin ang buhay mo para sa pera. Walang salita ang makakapawi noon. Pero gusto kong malaman mo, miss kita. Miss ko ang nanay na nagpalaki sa akin. Miss ko ang hapon sa kusina. Miss ko ang boses mo nang binabasa mo ako ng kwento noong bata. Miss ko ang dating ako, bago ako naging ganito. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako balang araw. Pero kung may natutunan ako sa kulungang ito, iyon ay ang pagpapatawad ay hindi para sa akin, para sa iyo. Para makapagpatuloy ka ng walang bigat. Mahal kita, Nay, kahit wala na akong karapatang sabihin yon. Jerome. Umiyak si Esperanza ng tahimik. Sasagutan mo ba? Tanong ko. Umiling siya. Hindi pa. Baka balang araw. Pero kailangan ko munang maging sigurado na makakasagot ako ng walang galit, walang sakit, walang maling pag-asa. Niyakap ko siya. May buong oras ka, Esperanza. 2 linggo na ang nakalipas. May usapan kami ni Maricel na nakaukit sa akin. Sa visiting room, sinabi niyang nagsimula siyang mag-aral ng psychology sa distance learning program ng facility. Gusto kong maintindihan, Nay. Gusto kong maintindihan kung paano ako nakarating sa mga desisyong iyon. Gusto kong maintindihan ang sakim, takot, desperation. Dahil kung hindi ko maintindihan, maulit ko lang kapag lumabas ako. Mabuti iyan, anak. Nagpapakita iyan ng maturity. Ngumiti siya, maliit pero totoo. Nay, may gusto akong sabihin at gusto kong pakinggan mo hanggang matapos. Nakikinig ako. Salamat. Salamat sa hindi mo ako pinaligtas. Salamat sa ginawa mo ang tama kahit masakit. Salamat sa pagmamahal mo ng sapat para hayaan akong harapin ang kahihinatnan ng ginawa ko. Basag ang boses. Dahil kung pinaligtas mo ako, kung tinakpan mo ako, kung inilabas mo ako rito, hindi ako matututo, hindi ako magbabago, magiging mas masama pa ako. At alam mo iyon. Kaya ginawa mo ang ginawa mo. Tumulo ang luha. Mahal din kita, Nay. At balang araw, paglabas ko rito, ipapakita ko sa iyo na sulit ang sakripisyo mo. Hinawakan ko ang kamay niya. At sa sandaling iyon, alam kong hindi nawawala ang anak ko. Natatagpuan niya ang sarili. Ngayon, nakaupo sa maliwanag na kondo na ito. Nagkakape kasama si Esperanza. Iniisip ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Iniisip ko ang umagang iyon ng Nobyembre, ang mga salita ni Esperanza, ang asul na notebook, ang peking power of attorney, ang trial, ang mga luha, galit, takot. At iniisip ko ang napanalunan namin. Hindi perpektong hustisya, dahil hindi kailanman perpekto ang hustisya. Hindi kumpletong pagaling, dahil hindi ganap na gumagaling ang malalim na sugat. Pero napanalunan natin ang mas mahalaga, karunungan.
Ang karunungang alam na ang paggawa ng tama ay hindi laging masarap. Ang karunungang ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagtatakip sa kahihinatnan. Ang karunungang ang pagpapatawad ay mahabang daan at hindi dapat madaliin. Ang karunungang mas malakas tayo kaysa sa inaakala natin. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung naantig ang kwentong ito sa puso mo, mag-subscribe ka at i-on ang notification para marinig ang iba pang kwento ng mga babaeng ginawang karunungan ang sakit. Araw-araw, isang babae, isang aral sa buhay. I-share mo ang kwentong ito sa taong mahal mo. Minsan, ang isang kwento lang ang magpapabago ng buong araw. Pagpalain ka ng Diyos, at hanggang sa muli.